Mang, Ha? hello. Ano sa damag? Ah, muntik ka na hindi nakauwi. Kaaayos ko lang po yung aming flight na cancel due to typhoon in the Wow, thank you. Philippines. Ngayon lang, mga 5 minutes ago is already, anong oras na? 6:30 6:30. in the evening. Which is Tuesday. Dapat uuwi kami kan mamaya. Talagang hindi po kami makaalis-alis kasi delayed ang flight namin, na-cancel, tapos been trying to fix it the whole day. Si Mamang po, ako na-fix na kanina, mga tanghali. Si Mamang, muntik nang hindi nakauwi. She's the last one. I just fixed her flight mga 6:15. So, si Mamang nene-nervous, di ba Mamang? Kala mo hindi ka na Thank you very much. hindi ka na makauwi, mother? Oo. Akala mo hindi ka na makauwi? Akala ko hindi na ako makauwi. You just remedy. Rinemedyo Thank you ko na very lang much. po. O yeah, po Diyos, ang daming ang hirap. Kanina pa ako umaga sa China Airlines. Okay, dapat nag-fly na kami. Nasa Pilipinas na ako ngayon kasi due to typhoon daw. Tapos matagal pa kaming sa Taiwan. Okay, mother, we need to clean your room. Okay, please. Get a bag, mamang. It's good you remedy. Mama. So I am happy. I'm Mother, happy mother. that I can go home Wala na. because of you. Mother, let's throw the trash. We need to throw the trash. We need to fix your room. Tulungan ko muna magligpit ng kwarto niya. Kasi ang dami-dami niyang mga I-arrange ko pa ang mga gamit-gamit ko dito sa kwarto. Ayan po, ang aming dilemma. Grabe, pagod ko ngayon. Instead na nasa airport na ako and leaving to the, kinancel nila. Maghapon ko po yan kasi I have to open my call center. I have a timeline to meet. Doon na po yung mga accountants sa Abra. Inaayos po yung mga papeles, kaya shout out kina Prezi at saka kay Sel dyan. Thank you for going to Abra to fix all the paperwork ng call center. So, ang update po sa call center natin, salamat naman at naka-interview na po tayo, nakapag-hire na, naka-start akong hiring, but we're still in the process of interviewing more applicants. Mag-uumpisa po tayong maliit. It's just a little one and then we grow from there. Kayang-kaya natin i-grow yan. Okay, that will be the first call center in Abra. Kaya yan po. At saka, salamat kay ang update natin kay, shout out kay Ninette. I forgot her last name, Rigo, I believe. Nagbigay po ng pera para sa pamasahe ng mga anak ni Badiday tsaka asawa papuntang Abra sa December. So, thank you so much, Ninette. I do appreciate you very, very much. Yung pera na binigay mo. I believe the last name is... Saan kaya yung last name niyan? Si Ninette, titignan natin. Ready na po kaming uuwi talaga. Ay, mamayang madaling araw pa ata kaming pwedeng aalis. Ayan pala, Ninette Aligno. Salamat Ninette. Thank you so much. Badiday, I think Badiday knows and Sir Paul knows. They already got updated. Kaya alam po nila na meron ng pera na pamasahe ng mga pamilya ni Badiday papuntang Abra. So I have to get Badiday opinion pagdating ko po kung anong gusto niya. Hindi ko naman pwedeng pilitin. Diba? Diba, Ninette? Salamat again. Kay Mang Fred Astorga in Tracy, siya po nagpapadala ng $100 per Erna. Kaya ang usapan namin ni Sir Paul, si Fred na lang. Shout out dyan, Fred, ha? Thank you so much. Usapan namin ni Sir Paul, si Mang Fred po magbibigay ng allowance, ako na lahat ng expenses. Lahat ng expenses ni Erna. So nakita nyo naman po, ready na yung mga damit niya. Marami pa siyang mga gamit na darating. Kasi I want her to feel comfortable. I want her to have what the other girls have. Kawawa naman siya pag di ba? Ayan. Ayaw ko naman siyang maiwanan. Ayaw ko naman siyang ma-out of place sa mga babae.
Ayan po, tuwang-tuwa siya. Ang lalaki naman daw yung binili ko kahit size is small. Malaki pa rin. Siguro extra small siya. But I brought a lot. Mga school supply nila nasa na po, on the way na sa Philippines. So they should have it by next week. At saka yung mga supply namin sa call center, darating na rin yun. Kaya, Erna po, mahihain ata eh. Si Sir, ano ba yun? Si Sir Jun po, tinuturuan si Erna. They're in a process today. Kanina, tinitignan niya kung anong ability ni Erna. She said Erna is good. You know, there's always a difference kahit anong gawin natin. Siyempre, iba yung pronunciation niya, iba yung kanyang the way she pronounce. But sabi ni Sir June, magaling daw sa math. Okay, she can do the math. We're in the process of seeing how good she is para alam ko kung paano mag-tutor po, kung paano natin i-tutor si Erna before the school start. Okay, as I said, iba po yung kanilang the way they were teach and the way the other side will be teaching. Hindi naman magkaiba siguro, kaya lang the way she pronounced daw, yun daw ang kanyang nahihirapan or iba ang kanyang pronunciation. So let's see, we will help her to succeed. Andiyan naman po si Sir Jun. Siya naman po ang inaasahan kung nag-tutor sa kanila. Matyaga, tinututuran niya kanina si Irene at saka si Erna. So we'll see. And I know Erna can do it like Marjorie. It's just a matter na what sabi ni Sir John, she has to, ano sabi niya? Yung daw, magiging confident. Ayun daw. Hindi daw confident muna. Kasi siyempre mahihain pa yung bata, okay? Yun po ang update sa kanya. Again, as I said, maswerte sila. Habang hawak namin ng asawa ko sila, for sure, pag hindi sila nagloko, they gonna finish their school. Pag hindi sila nagloko, at hindi nila kami inaboso, matatapos po ang kanilang pag-aaral. Sigurado yan na tutulungan namin all the way habang buhay pa kami, di ba? Anyway, that's how the way it is. Again, hoping that everything will goes well. Let's see. Okay? And also, ano pang update natin? Ayan po yung mga nagsasabi, parang naman silang working student kasi nag-vlog sila. From the beginning, sinabi ko na po, kung kunting tulong na vlog, kasi sayang din yung pera, it goes back to all of them. Yung pinatutulong ko po, sa pera lang namin yun. It goes back to them. Yung pinagawa ko, yung pinarepair ko yung bahay ni Irene, it comes from the vlog. At saka yung mga pinangbili ng bigas, yung mga pinamasahin nila, yung mga pagkain nila, yung mga allowance ng pamilya ni Irene, ni Badiday, hindi ko naman pinapabayaan yung mga yun. You know, I help them. Kaya yun po yung nagsasabi, I'm sure you're not watching the whole vlog. I'm sure you didn't watch the previous vlog. From the beginning, sinabi ko na po, you know, kumikita po kami na maliit kasi we're just a small channel. Sayang din yung kinikita, kaya nagtsatsaga si Tutoy. May sweldo rin si Tutoy dyan sa vlog na yan. Kaya, pasensya na lang po ha. I'm not putting them to work, but at least they're willing to try to help me. Hindi naman pwede silang na lang, di ba? But I help Irene and Badiday family, and I help a lot of people. Siguro marami naman dyan experience na. Pagdating ng Christmas, ang dami po naming binibigyan, ang dami po naming scholar. It came from my heart, it came from us. Okay, yung mga basher dyan, na hindi alam kung anong sinasabi. Okay? Ayun pa, pagpaputol ng buhok ni Erna, it depends, kasi hindi naman po natin alam kung anong religion, baka bawal. Diba? We have to see. We have to respect the person. Kung anong gusto niya. We will ask pagdating ko kung anong gusto po niya. Ha? Yung second chance ni Irene. Ayan, nag-uusap na sila ni Sir Paul. Mag-uusap kami pagdating ko. Okay? I don't expect Irene po na matataas ang grado niya kasi she came from ALS and she's trying very hard. Kaya lang si Irene, we will try our very best to help her. Nasa kanya na. And this is the last time, Irene, and this is the last time
I'm telling you already. I don't tolerate those kind of personality, those kind of attitude. Okay? Mahal namin si Irene. You know, my mom loves Irene. She likes Irene kasi very happy, jolly si Irene. Tsaka masipag po. Irene is masipag. Okay? Ano pa yung mga updates natin dyan? Si Badiday. Ayan. Badiday is doing well. Kahit papaano, she's trying to study very well. Okay? Tignan natin. Magsa-second year na siya. Nakatapos na ng 1 year. Tignan natin. Hirap na hirap siya. But you know, we try to help her as much as we can. Kaya nakita nyo naman po ang buhay nila. You know, I gave everything I can. My husband and my family gave everything we can to help them. It's up to them to take that help. It's up to them na tatanggapin yung tulong na yun. Wag lang silang umabuso. Yun lang ang aking pakiusap. Okay? Tapos yung sinasabi, yung kwarto ni na Irene at saka Erna, nakita nyo po sa vlog, yung kwarto is just below the kitchen. Okay? Bakit nahiwalay? Sinabi ko na from my previous vlog. Kami po ng kapatid ko, yung panganay, bahay po namin yan, 2. May nanay po kami. 5 kwarto po yan. May nanay po kami. Yung isang kwarto sa baba, si Badide nakatira. Kasi dati sila nakatira sa taas. But I go home often. Kasi lalo na ngayon may call center po kami. I go home at least probably 2 to 3 times a year. Nanay ko po every 6 months, every year umuwi, may sarili siyang kwarto. Kaya yung kapatid ko po si Carol is, you know, she go home once a year. Tsaka yung mga anak niya. Kailangan namin po ng kwarto. The beginning na kinuha ko po si Irene, yan po ang original na usapan namin ni Sir Paul. Magpapagawa ako ng sarili nila. But they can access the house. Meron po silang susi. Hindi pwedeng wala silang susi. Si Irene meron po. You know, we're old enough. We're old enough to handle those kind of problems. Hindi naman problema po yun. They're well taken care. Wala kayong problema sa kanila. Wala kayong problema sa amin. They're well taken care. Okay? Hindi po naman kami tanga o something. You know, we know what to do. May sarili silang mga susi. The house is theirs. Parang kami ang bisita. Pag dumarating kami ang bisita. Ang pinakiusap lang namin is linisan ang bahay. At saka ang magamit, huwag sirain. Kasi ang dali nilang magsira nung last time na umuwi po ako, Diyos, ang dami kong pinagawa. Ang daming sira. Kasi they don't, kagaya ng knife. Okay, yung mga knife dyan. Ginagamit nila kung ano-ano. Siyempre, bungi-bungi na yun. Sabi ko, no, that's not the way how to do it. Hindi naman pwede yun. Kaya, ayan, kunting tulong lang, kunting turo, tinuturuan namin how to handle properties, how to make sure na okay lang ang mga gamit sa bahay. Kompleto po sila. Nothing to us. Pag grocery nila, ang grocery po nila, ano po yan? Kompleto. Every week. Nagro-grocery si na Ethel o kaya si Tutoy. Ayan, wala silang problema sa pagkain. Ang bigas, abunado po kasi mang dami naming bigas. Diba si Mamang, ang dami niyang mga bigas niya. Hindi sila naghirap. May tubig po doon. Ang bathroom 3 po. Walang problema. Maglabas sila ang tubig na pakaabunado. Meron pang solar. Meron pang regular na yung kuryente. In case na walang solar. Yan po. Yun ang pinakiusap ko lang sa kanila. Clean the house. Make sure the house is okay. Make sure the house. Para hindi na ako magbayad ng mga tagalinis. Kaya lang, andun pa rin si Ma'am Belen. Madam Belen. Diyan pa rin si Ethel, andyan si Sir Jun na nakasubaybay sa kanila. So si Sir Jun po paggabi na chine-check kung naka-online sila sa social media, and then Sir Jun will just go and get their cellphone. Sasabihin, turn off yung cellphone. Pag-uusapan po namin yan pagdating ko, okay? Again, pag wala po kayong mga taga-subaybay nila, wala po kayong mga nagpapalo sa kanila, sa amin, you know, we cannot do it. I cannot do it. With your help, ayan po, na 4 na ang ating nasa Abra.
Tapos andyan si Judy Ann, tapos pangalan yung isa. Meron pang isa. Nakalimutan ko na, Sir Paul. Okay? Yun po ang aming mga scholar. Salamat sa inyo talaga. Without you, without the followers, kung wala po kayong taga-subaybay, kahit kunti po na kinikita natin sa vlog natin, it goes back to them, it goes back to their family. Kasi hindi ko naman po kaya. Hindi ko talaga kaya. Talagang drain na ako. At saka, ang dami kong gastos sa kanila po nung July. Grabe. Umabot siguro ng 60,000 pesos ang July nila. Kasi ang dami-dami, dalawang beses si Tutoy pumunta sa Davao, di ba? Tapos mga grocery nila, wala silang pagkain. Naawang-awa naman ako sa kanila. Para ko po silang anak. Lahat kami dito sa bahay, mga kapatid ko, para po naming talagang kapamilya sila. Sana naman magtino sila, Sige, pray for them, pray for us, pray for me and the doctor to have a good health para makatulong po kami na mas marami. Alam niyo, talaga nagpapasalamat ako. Without you guys, without the supporters, without the followers, hindi ko po magagawa to. Salamat again from the bottom of my heart, Doctor and I, and the rest of my family would like to say thank you. We appreciate you very, very much. Okay, we're leaving very soon to go to the airport. We will see Philippines in the next 24 hours. Diyos ko, pagod na pagod po ako. Salamat again. Thank you and have a wonderful morning, afternoon, and evening. Love you, Goy. I love you all. Bye-bye.